Legit confirmed, parehong nasa trabaho ang Kath. Then mga kasombrero, ito po ay legit ha, meron tayong mga resibo dito mga kasombrero. So nagpapasalamat tayo no, at saka may mga lumabas din na resibo na nag-uusap talaga ang dalawang to mga kasombrero. So dito natin nakita talaga yung pattern. Pero bago yan, bago natin itackle at saka ilabas ang mga resibo na confirm na nga mga kasombreros, ay update muna tayo no. Kagabi in-upload ito ng TCL Philippines sa kanilang TikTok no. Itong video nga ni Ma'am Catherine no, nagkaroon siya ng contract signing. Hindi ko lang kung bakit medyo late yung kanilang pag-upload mga kasombreros. So pero ito po ay during TCL contract signing. Pasensya na po kayo, umuulan dito sa amin yan mga kasombreros. Ako po ay nag-voice over ng 10:30 ng umaga. Medyo naulan ngayon ang panahon dito sa amin mga kasombreros. Pasensya na po sa ingay. Ayun, so si Ma'am Catherine ay na-upload naman natin yung mga ibang pictures at videos dito dati noong nakaraan. Pero dito ay late na upload ng TCL kagabi yung video na ito sa kanilang TikTok account na kung saan niya ay naka-red, nakapula no, si attorney mga kasombreros. Tapos yun, binigyan siya ng flowers na sobrang ganda no, mga kasombreros and mga ka-fanatics. So medyo late lang no, na-upload ng PCL Philippines mga kasombreros. Pwede kong pasegwihan to mga kasombreros. Itong pinost no ng Anit Sherwin 20 hours ago. Sina John Lloyd at Sarah magbabalik daw. Magkakaroon yata sila ng pelikula mga kasombreros. So grabe no. Aabangan dito ng mga tao. Nagulat lang din ako na ay po pwede pala no, kahit may mga asawa na sila ay comeback na ano. Parang Viva Films yata yung magpo-produce nito mga kasombreros. Para nagulat lang ako kung kaya ko pinasegwihan or siningit mga kasombreros na pwede pala no. John Lloyd, Sarah, talagang box office king at box office queen din ito sila mga kasombreros no. Nung 90s or early 2000s. Early 2010s na mga kasombreros kasi parang mas nauna yata sila kumpara kay hindi sila lang ni si Bea at saka si John Lloyd yung mas nauna. Tapos si Sarah, grabe. So blockbuster din siguro ito no. Kapag gumawa sila ulit ng pelikula mga kasombreros. So naisingit ko lang kasi grabe, 'di ba? John Lloyd at saka sobrang sikat. Tapos ito ang cute ng ginawa ni Jason Starr sa Kath din mga kasombreros. Ginawa niya ng parang poster na magkasama sila. Tapos may bulaklak na kunwari si Jason Starr, always and forever Kath din. So yun no, tapos kunwari ay may bulaklak si attorney mga kasombreros. So pero ito po ay edited lamang ha. Lilinawin ko lang po mga kasombreros. Ito sobrang cute ng dalawang fans dito. Nung Valentine's Day, nakita nila yung standee ni Sir Alden no, mga kasombreros. Mga estudyante sila. Tapos parang gumala sila tapos nakita nila yung standee ni Sir Alden. So mamaya i-play ko to para niyo po mga kasombreros. Sabi nito, kami lang Alden Richards. Happy Valentine's Day Alden, sabi gano'n. Tapos parang dinugtungan niya yung heart sign ni Alden mga kasombreros sa BDO standee. Niyan. Ang cute na Grabe no, walang kahit mga estudyante talagang hinahangaan si Alden mga kasombreros. Happy Valentine's Day Alden, sabi gano'n. Sobrang cute lang ni ate no, mga kasombreros ng mga ka-fanatics. So yun, update lang din doon sa may award no na nakuha ni Ma'am Catherine doon sa Beautiful Faces no, this 2026. 19 hours ago, ito po ay pinost ni Showbiz Chismosa. Chismosa mga congratulations Miss Catherine Bernardo, the most beautiful faces or one of the most beautiful faces ngayong 2026. So hindi nakapagtataka no na siya po ay talagang one out pa napasama
sa isa sa pinakamagandang mukha. Hindi lamang dito sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Tapos ito, pinost ni Sylvia Bell, Gorgeous in Pink, no, Catherine Bernardo at saka si Nadine Lustre, mga kasembreros, no. Ang daming likes, so 375. So ang kulit lang, no, at saka ang ganda ng president at saka ng box office queen. Pero ito po ay edited lamang, ha, mga kasembreros and mga Cathinatics. Pero they're friends, magkaibigan si Ma'am Nadine at saka si Ma'am Catherine, mga kasembreros. So yung mga tao lang talaga yung nagkukumpara sa kanila at saka parang kino-compete, no, ang bawat achievement, pero sila po ay magkaibigan talaga in real life. Tapos ito, pinost ni Pelarda Mayuna Daisy, gandang Filipina, simple yet classy. Tapos yung picture nga ni Ma'am Catherine, nun sa yung naka-stripe siya na black and white sa may sa may Netflix media launch event, mga kasembreros. So tapos ito yung late ko na napansin eh. Nag-post kagabi ang Sparkle Jimmy Sparkle Artist Center nung nung outfit niya, Alden, sobrang pogi, no? So bagay na bagay si attorney, kasi si attorney maganda at saka si Alden naman ay pogi, mga kasembreros. So ito po ay naka-black tuxedo si Alden. Yung parang parang close-up video, mga kasembreros, na ginawa at saka pinost ng kagabi ng GMA Sparkle Artist Center, mga kasembreros. Hindi ko lang din sure, parang throwback ito, mga kasembreros. Parang iba yung iba yung aura o yung mukha ni Alden dito, mga kasembreros. So inisip ko rin kasi ito po yung kanyang outfit during BDO sa Circle of Excellence hosting nga nila ni Ma'am Gabby Garcia. Pero parang iba yung kanyang parang medyo iba yung kanyang mukha, mga kasembreros, dito sa Pero parang ito yata yun, no. Sinisigurado ko lang na recent nito kasi kaka-post lang kagabi kaka-post lang ng ng Jamie Sparkle Artist Center, mga kasembreros. So dito, dun sa may BDO Circle of Excellence niya ay merong may 3 stars sa kanyang tuxedo, mga kasembreros. So tinatry kong ihambing or i-compare, mga kasembreros, yung outfit niya phenomenal box office. Oo nga, throwback ito, mga kasembreros. So hindi ko alam kung bakit nag-throwback, no. Yung sa BDO sa BDO Circle of Excellence niya kasi ay may 3 stars sa gilid. So confirm nga, mga kasembreros, no, throwback po ito. Tapos yung hawi kasi ng buhok ni Alden ay nasa gitna, no, pero yung nasa BDO niya na recent ay parang ala Jose Rizal, mga basta throwback siya. So nagulat ako, no, sabi ko parang may konting pagkakaiba. So tapos yung 3 stars ng kanyang tuxedo sa kaliwa ay wala, no. Yung sa video ay parang white something lang siya, mga kasembreros, no. Tapos yon, iba yung design ng kanyang tuxedo, mga kasembreros. So pero syempre, no, igop-igop pa rin, parang walang pinagkaiba maliban sa maliit na detalye or design, mga kasembreros. Tapos, sige, major item tayo, mga kasembreros, ha. Nagulat ako dito kasi yung sa may TikTok pala, kinoment pala, no, ng nung mismo nag-post na isa yung picture ni Ma'am Catherine na kasama si Kuya Eric. Tapos yung nasasabi na sa Batangas, so siya naka-shades. Pala to, nag-celebrate sila ng Valentine's Day, mga kasembreros, pero nasa trabaho pa rin. So parang umorder lang sila ng ng mang inasal, mga kasembreros. So kasi andito si Ma'am Dimples Romana at saka yung ibang cast, no, ng production, mga kasembreros, or taping.
ng Hello Love, ng Someone Someday, ano ba yan? Ng Someone Someday mga kasombrero. So, ang nag-comment dito kasi sa TikTok ay si Crystal, no? Tapos, parang umorder sila ng or nagpa-deliver ng mga inasal mga kasembreros. Tapos, sabi dito, parang nag-lunch break lang sa taping lunch break. I am Mang Inasal. Tapos sabi dito, favorite family fiesta, I am Mang Inasal. Nakaka-happy. Thank you so much, Ate Dimples Romana. So, yun na parang nanlibre. Si Ma'am Dimples Romana. So, ito pala yung kwento nun mga kasembreros. Hindi siya sa Batangas, no? Itong tao dito, itong picture ni Ma'am Catherine na naka-shade siya. Natapos ay kasama niya si tao dito si Kuya Eric nga, no? So lunch break lang pala na ito. So dito natin nakita yung pattern. Si Alden nasa trabaho, si Ma'am Catherine nasaan, di ba? Nasa trabaho din mga kasembrer. So talagang nag-uusap ang dalawang ito mga kasembrer. So team panatag tayo. Grabe, no? Dito ako nagulat kagabi. Sabi ko, ay, confirmed. So hindi nga sila hindi sila walang date mga kasembrer. Walang date. So pero titingnan natin, no, yung later posts mga kasembres ni attorney. Pero ako sa mga puntong ito, ako po ay team panatag mga kasembreros. So tapos may isa dito kasi na picture, may mga camera, no? Hello beautiful, we can't wait to fix you up, no, parang ganoon. Tapos picture ito ng parang nasa beach kunwari mga kasembreros, no. So tapos ay nasa lang sila, nasa dito sa trabaho mga nasa taping pa rin. Grabe, no? So alam natin, no, team panatag tayo. Alam na natin kung ano ang ginawa ng Kathleen. Sino yung ka-date nila nung Valentine's Day, yung kanilang mga trabaho. Pareho sila ng ginawa mga kasembreros nung Valentine's Day. So di ba? So talagang dito sobrang parehong-pareho sila ng ginawa mga kasembreros. Mahal nila ang kanilang trabaho, kung kaya yun yung ka-date nila nung Valentine's Day mga kasembreros. So team panatag tayo mga kasembreros and mga Kathlinatics. So next item tayo, ito ang palit ito ni Kuya. Ginaya niya yung linya ni Alden at saka ni Ma'am Julia Montes doon sa 5 breakups in a romance mga kasembreros. So parang yung time na nagkukumprontahan sina Alden at saka si yung nag-aaway sila ba na nagselos si Ma'am Julia Montes, no, doon sa ginagawa nga ni Alden na parang hindi nakapag-text or hindi nakapag-inform si Alden habang siya po ay parang umiinom yata, no. Yun yata yung kwento dito mga kasembreros. So try kong play ito mamaya, no. Pero yun, medyo may foul word siya na sinabi. Tapos ito 20 hours ago, News Balita TV kinongratulate si Alden, no, dahil nga doon sa success ng Stars on the Floor mga kasembreros. Congratulations Pops Alden Richard, Stars on the Floor Season 2. To be a champion, you have to believe in yourself when nobody else will. So tapos picture ni Soiti na sobrang igop doon sa Stars on the Floor nga, no. Tapos Aldenizer, no, nag-post na grabe po, sobrang lakas ng ulan. Pasensya na po kayo comment po kayo, sobrang ingay dyan na narinig. Sabi dito Aldenizer, pinost niya yung hosting ni Alden sa video. COE mga kasembreros. Excellence isn't just achieved, it is earned. Our main man Alden Richards commanding the Video Circle of Excellence 2026 stage. May nakakatawang kwento dito na hindi ko na share sa inyo. Nung time na nag-host siya, tapos kailangan ng umupo, parang time na umupo ng mga tao, sabi niya, please take your seats. Yung parang sabi nung caption, yung para bang siya yung para bang isa siyang professor tapos pinapaupo niya yung mga estudyante. Sabing gano'n. So hindi ko na yung video, pero nakita ko yun napanood ko, pero nakalimutan ko nga i-save mga kasembreros. Sorry po. Pero po, no,
Ang kulit niya, Pops Alden. So, yan lang actually sa ating top 10 items, no? Team Panatag tayo mga kasembreros. Sa Don Bell naman po, congratulations, no? Kasi yung kanilang announcement teaser video mga kasembreros ay pinost dito ng pinost ni na Donnie at saka ni Ma'am Bell, no? Sa kanilang Instagram account ay 6.5 million views, from 5.9 million views hanggang 6.5 million views, no? Yung kanilang teaser video nga ng kanilang bagong movie na Tayo sa Wakas mga kasembreros. So parang 18 hours ago. So basta mabilis yung kanilang views mga kasembreros. Congratulations, no, sa Don Bell. So ang palabas nito sa mga sinihan ay May 27. So medyo matagal pa. Marami-rami pang dito promo at saka promotion na magagawa ang management dito. So matagal pa pala, no? Sa mga cinemas lang pala ito, sinihan mga kasembrero, 6.5 million views in 24 hours and counting. So thank you so much, na sabi dito ng Star Cinema actually, nag-post tapos ni-repost ni na Ma'am Bell at saka ni Sir Donnie mga kasembreros. Tapos si dito si Ma'am Donnie, si Ma'am Bell mga kasembreros nag-share din ng mga random photos nila, no, doon sa shoot nila ng Tayo sa Wakas mga kasembreros. So Kamis, Ino and Cara. Tapos yun, group picture. And then yung sila lang ni Donnie. Tapos si Donnie naman busy doon sa California, no, sa LA mga kasembreros. So Kamis ang Ino and Cara. Sabi. So ito yung character nila sa Tayo sa Wakas movie. Hindi ko lang, parang si Ino parang naging pangalan nito at character ni Joshua Garcia at saka ni Julia Barreto. Parang kasi sikat na sikat parang narinig ko lang yung pangalan. Si Sir Donnie naman, yung random photos niya ito mga kasembreros, no, doon sa LA. Nandito nag-golf siya, as in nag me time at nag-bonding time si Sir Donato. Alam niyo, malapit sa akin yung pangalan Donato, kung kaya hindi ko rin minsan mapigilang i-share din yung update ng Don Bell, kasi nga si kuya ko na nagpaaral sa akin ay Donato ang pangalan. So parang may sentimental at saka may value siya mga kasembreros, Donato. So yun po, no, mahal ko kasi ang pangalang Donato, no, si kuya ko mga kasembreros. Kung kaya Sir Donnie ay medyo malapit ang Don Bell dun sa akin, mga kasembreros and mga Don Dalmatics. So actually yan lamang, no, sa ating mga items, parehong sa Don Bell at saka sa Kathden. So Team Panatag tayo, ha. I-update ko kayo soon ng mga kaganapan ulit, of course, no, as usual. So yan lang actually. Tapos play ko tong video. Play ko tong, try ko nga tong play tong video ni na Donnie at saka ni Bell sa kanilang kung hindi ako makapiright mga kasembreros, pero kung makapiright ako ay hindi ko siya matiplay. So yun na lang po, para ma-appreciate ko ninyo mga kasembreros. Tapos tong video about kay Alden. Sobrang cute nito mga kasembreros. So yun lamang po, and then ang salita ng Panginoon na sobrang ganda. Isang pinagpalang araw at saka maulan-ulan sa inyo mga kasembreros, ha. Sino ba nanalo, Cara? Nino, hindi mo ba nakikita? Manny, dito tayo. Tama na, Iye. Ito yung sinasabi ko, Chao. Matt, pwede to sa cafe natin. Sakay na, Aling. Not so fast, Bingo. Nagsimula sa saya. Congrats, Dave! Thank you, Max. Sino ba nanalo, Cara? Nino, hindi mo ba nakikita? Yung blue o yung pogi? Sino mas pogi? Siyempre, wala. Uy, may rani, oh. Manny! Ay! Isagay mo sa amin yung pera namin. Akala mo, pagkapusta niyan kayo. Nakakapagod kayo! Tama na, Iye. Tama na yan, Iye. Lumalam ang pagsasama. Ito yung sinasabi ko, Chao. Then get Arabica beans. Ika nga dito. Ayan, ikaw kasi kung saan ka nagsusuot. Okay na. Promise. Perfect na. Tara. Tara. Matt, may extra po tayo dyan. Boss, sa'yo na lang. Uy!
Salamat po, ya. Namuling, oh. You know, Bingo, you need a bigger vehicle. Yung car, dapat kasya lahat. Grabe ka naman sa akin. Upgraded na nga to, oh. Really? Di bali, isang araw, magkakaroon ako ng magandang kotse. Dapat yung expensive. Welcome to Binondo Polyclinic Experience! Woo! Tayo? Yeah. So, kasama ako sa video. Hanggang saan pa kaya? Asa na ba tayo? Dito pa rin. Kaya ni Alden Richards. Picture lang kita kay Alden Richards. Sige. Si Valentine's kay Alden Chic. Happy Valentine's, Alden. Sobrang relevant at relate na relate tayo mga kasama sa word na ito. Ang title natin ay Pag Stress Ka. Psalms 118 verse 5. In my distress, sabi dito, I prayed to the Lord and the Lord answered me and set me free. Alam niyo mga kasambrero, sa buhay talaga natin ay may mga times talaga na stress tayo. Stress tayo sa loob ng tahanan, or kung nasa school tayo, or nasa trabaho tayo, or nasa sasakyan tayo, or nag-aantay tayo ng masasakyan, kung bumabiyahe tayo, or gumagala tayo. Nature na natin na may mga stress moments tayo mga kasambreros. May mga times na parang hindi makontrol minsan yung emosyon mo, sa galit, no, sa inis, sa impatience, no? Lalong-lalo kapag talagang tinitest yung ating patience mga kasambreros, no? Ito talaga yung pinaka-tinitest talaga sa atin yung ating pasensya mga kasambreros. So yung ating pagpapatawad, no? Alam niyo po yung pagpapatawad, isa yun sa pinakamahirap gawin ng tao mga kasambreros. Kasi kung parang you will give a chance, no, sa taong hindi deserving, you will give forgiveness and you will be merciful sa taong nakasakit sa'yo mismo mga kasambreros. So kung kaya maraming mga tao ang nakakulong, no, sa gapos ng unforgiving spirit mga kasambreros, yung hindi sila nagpapatawad, hindi sila kapag tayo po kasi ang nagpapatawad, tayo po yung nagre-release, no? Tayo po yung nagpapalaya mismo sa ating sarili mga kasambreros. Parati nating isipin na wala tayong unang pinapalaya, wala tayong unang binibigyan ng kalayaan at saka pinapatawad una kundi ang ating sarili mga kasambreros. So hindi yung kapitbahay natin, hindi mismo yung nakasakit sa atin, no, kundi ang sarili natin una. Kapag tayo po ang nagpapatawad, mahirap, yes, no, napakahirap gawin ng pagpapatawad mga kasambreros, pero kapag tayo po ay may malalim na pananampalataya, pananalig at close relationship mga kasambreros sa Diyos mga kasambreros ay it will easily flow mga kasambreros. The process is hard, no? Yung pagpapatawad mismo at pagre-release ng forgiveness ay mahirap pero posible, no? So yun siya mga kasambreros. So dito kapag stress ka, no, ang technique pala niya Haring David dito, kapag stress daw siya mga kasambreros ay nanalangin siya sa Panginoon, no? Sabi dito, in my distress I prayed to the Lord. Panalangin mga kasambreros ang pinaka number one na solution kapag tayo po ay nai-stress. So may silent prayer naman na tinatawag, yung hindi mo kailangan ng isang private place, hindi mo kailangan ng isang kwarto ba dyan or ng isang lugar na ikaw lang mag-isa para manalangin. Sometimes you can pray sa iyong mind, no, sa iyong isipan, no, sa iyong puso mga kasambreros while you are on that particular situation. Kunwari nasa public place ka tapos may nakita kang naka-encounter ka ng isang situation na kailangang manalangin, so you can pray silently mga kasambreros sa Panginoon. So anytime, anywhere po at saka accessible naman ang prayer mga kasambreros. Ginawang accessible, libre ang panalangin mga kasambreros ng ating Panginoon so that kahit yung pinakamahirap ay pwedeng manalangin. Okay? Kasi kung binabayaran pang prayer ay naku po,
mga may kaya lang siguro sa buhay ang pwedeng manalangin sa Diyos. Pero hindi, no? Mas mahal nga ng Panginoon na mga may hirap kumpara sa mga mayayaman, mga kasembreros. Kasi alam niya yung mga may hirap ay talagang wala silang ibang makakapitan, wala silang ibang pupuntahan, mga kasembreros, at pinagkakatiwalaan sa lahat ng oras ng kanilang buhay kundi ang Panginoon. So especially yung mga taong nananalig at saka tuwid sa kanyang harapan, mga kasembrero. Sabi dito ni Haring David, in my distress, I prayed to the Lord and the Lord answered me and set me free. So grabe, no? Kapag tayo po ay nananalangin sa Panginoon sa ating lahat sa kapighatian, sa anumang problema ng ating buhay, ay talagang pinapalaya tayo ng Panginoon, mga kasembreros. So andun yung setting free ng Panginoon because yun ang kanyang gusto, no? Mapalaya tayo sa gumagapos sa atin. May it be sa mga utang, no? Espiritu rin yung utang, mga kasembreros. May it be sa guilt, no? Nagigilty ka pa rin sa kasalanang ginawa mo 20 years ago, no, 15 years ago, 2 years ago, 5 years ago. So nagigilty ka pa rin hanggang ngayon. So gapos din po yan ng kaaway, mga kasembreros. So kailangan palayain natin. We have to set free ang ating mga sarili, mga kasembreros, sa mga ganoong uri ng gapos. May it be sa selos, no, siloso ka pa rin, mainggitin ka pa rin, mayabang ka pa rin, ma-pride ka pa rin. So hindi ka pa nagpapatawad. So yun yung mga lasinggero ka pa rin, no. Tao dito, yung iba dito, yung talagang basta na maraming ugali, mga kasembreros, na masama, na dapat po ay set free natin sa panalangin, no, sa Panginoon. Ibigay natin lahat, mga kasembreros. Mga basura ito, no, yung mga hindi ka nagpapatawad, basura yan na ugali, no. Yung ma-pride ka, basura yan. Kung pinakamadumi sa lahat, no, mga kasembreros. Isipin natin na pinakamadumi or madudumi, mga kasembreros, itong mga bagay na ito, yung mainggitin ka, yung ma-pride ka, yung walang pag-unawaan, yung magulo, no? Ano yan, madumi yan, mga kasembreros. That is why ang ginagawa natin sa basura, di ba, tinatapon. So we have to throw away yung mga ganong ugali, mga kasembreros. When we read this verse, we are reminded of the infinite and unwavering love of God. It emphasizes the importance of placing our trust in something greater than ourselves. So, kasi si Lord ay greater, di ba? Actually, greater sa lahat ng mga greater, sa lahat ng mga great, mga incomparable yung kanyang greatness, mga kasembreros. So, we have to, sabi niya, we have to place our trust, no? Yung ating tiwala, yung ating pananalig ay ilagay natin, no? I-place natin, mga kasembreros, sa Panginoon. Something that is constant and unchanging. So human power and wealth might seem appealing and secure, but they are ultimately fleeting and unreliable. So yes, pwede nating panaligan, pwede tayong magtiwala and actually tayo pwede magtiwala sa tao, no? Only God, mga kasembreros, whom we can trust. So kasi hindi reliable ang tao, no? Yes, mamahalin natin sila. We can love them and we should love them, mga kasembreros, pero hindi pa rin sila constant at saka unreliable pa rin ang tao. Even I myself, mga kasembreros, no, ay unreliable. So kumaga pa may mga times na nagkakamali, no, pwede mag-share tayo ng mga facts, no, ng mga katotohanan, pero may mga times talaga na pumapalya tayo because we are just human beings. No, only God is perfect and worthy to be relied upon. Have you ever found yourself looking to worldly possessions or status for security and fulfillment only to feel empty in the end? So may mga ganun, no? Parang nandyan na sa'yo lahat pero parang empty, no? Parang walang laman. Parang kaya ko naman bilhin ang gusto ko, no? Pero parang may kulang. So ganoon siya, mga kasembreros, no? This verse challenges us to shift our focus towards God's love, which is ever-present and unchanging, no? Placing our trust in God's steadfast love can help us find true peace and security that surpass any human measure of power or wealth. So, lahat yan, lahat ng power, lahat ng security, lahat ng wealth, lahat ng measurements ng tao, mga kasembreros, ay kayang-kaya ng Panginoon. So, only Him we can trust. So, kung kaya kapag pag mga times na na-stress na tayo, parang hindi natin alam yung gagawin natin, we are confused, we are baffled, mga kasembreros, ay nasa difficult situations tayo, dapat ay ang Diyos po ang ating pagtitiwalaan. Kasi ano yun tao dito, yun yung faith, no? Yun yung pagtitiwala at pananampalataya natin sa Panginoong Diyos, mga kasembreros. In conclusion,
let us take solace in the words of Psalms 118 verses 5 to 6 mga kasimeros, no? Finding strength in the assurance of God's ever-present help and protection. May we remember that in our moments of anguish and fear, we can turn to God, knowing that He hears us, cries in response, and deliverance in peace. So lalo na kapag ang tao daw umiiyak, you're crying for help, no? You're crying out for help, no? You're praying to God with tears, mga kasembreros, with all humility, with all purity, mga kasembreros, ay dinidinig ng Panginoon kasi effective po ang panalangin ng taong matuwid, mga kasembreros, no? Righteous, no? Especially trusting God in times of trouble involves surrendering our worries and fears to Him, acknowledging His sovereignty, and staying anchored in faith. Now, the verse reminds us that the Lord is with us and that we do not need to be afraid as His presence and protection are guaranteed. So, ganun siya, no? Garantiya. No, sure thing, surefire, mga kasembreros, ang presensya ng Panginoon in His Spirit, no? Na kung tayo po ay nananalangin and always trusting His love, His presence, mga kasembreros, ay sasamahan niya tayo. We can navigate through life-challenging situations with confidence and assurance by keeping our focus in God's unwavering love and power, knowing that He will uphold us and see us through every trial. Embrace the words of Psalms 118 verses 5 through 6, like a guiding light in the darkness, reminding you that with God by your side, you can conquer any challenge that comes your way. Allow these verses to be a beacon of strength, encouraging you to place your trust wholeheartedly in the infinite love and support of the Lord. So, yun, nasa sa atin ang desisyon, no? Kahit anumang sabihin natin, anumang reminder natin, anumang suggestion natin, anumang advice natin, kung kayo po ay walang will, no, walang desisyon sa buhay na I will follow the Lord no matter what, no, I will follow Jesus no matter what, kasi yun talaga ang purpose at yun ang tama, mga kasembreros, no, pleasing at nakakalugod sa harapan ng Panginoon. Alright, so kung kaya pag nasistress tayo, pray lang. Pag nahihirapan tayo, pray lang. Kapag may problema tayo, that's the best time to pray, mga kasos. Kapag may difficulties tayo, may challenges tayo, hinahamon at saka natetest yung ating faith or pananampalataya, pray and then work, mga kasembreros. So yun po yung ating gagawin. Alright? Sinabi sa Word of God, ha? No, apay pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, no? At saka prayerful attitude gawin nating ugali, mga kasembreros, no? Let's make it a habit of being prayerful sa Panginoon. In the mighty, holy, sweet, magnificent, wonderful, amazing name of the Lord Jesus Christ, we pray with the communion of the Holy Spirit of the living God. And everyone said amen and amen. See you sa next segment, mga kasembreros, and paalam po. I love you.